Sir, ask lang po about sa emergency loan. Di po ba pwede i-approve ng AAO if kulang ang take home sa February 2024 pa man? Sana ang deduction. Sigurado na madadagdagan ang net take home pay natin yan. Sana ma-approve ako kasi di na kasya take home pay ko. Okay. So, kung kayo po ay nag-apply ngayon ng emergency loan, ang basihan ng inyong verifier ay ngayon na sahod. No, yun po yung pagbabasihan. Hindi po yung sahod ninyo sa February sa simula po ng amortization. Kasi nga, hindi po natin pwedeng i-assume na magkakaroon ng pagtaas ng inyong net take home pay pagdating ng February. No, maliban na labang kung mahilig itong si verifier na tingnan na may matatapos kang loan. No, pero di din pwede kasi baka i-renew mo pagkatapos ng application mo sa emergency loan. Especially this time na hindi po tayo sigurado doon sa salary increase, no, dahil wala pa namang batas for that purpose. Wala pang batas na nagsasabi na magkakaroon ng pagtaas ng sahod next year. Kaya hindi pa tayo pwedeng mag-assume na talagang tataas yung net take home pay mo pagdating sa February. Kaya yung current mo talaga na net pay ang pagbabasihan ng inyo pong loan verifier at ng inyo pong AAO. So kung hindi po kasya ng inyo pong sahod sa ngayon, ay talagang hindi po ma-approve ang inyong emergency loan application. No, hindi po pwede na isipin natin na baka magkaroon ng salary increase by next year, by February, kaya na ng net take home pay mo. Baka lang naman yon, baka magtaas. So what if wala pong pagtaas? Or what if hindi po maging effective agad sa sahod by February if ever may increase man? Hindi ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng undeducted obligation sa inyo pong loan sa bangko kasi priority sa GSIS. So kapag mangyari yon, edi mas magkakaroon ka na mas malaking interest doon sa loan sa bangko, so mas kawawa ka. So yun po yung naging dahilan kung bakit magbe-base po yung application approval ngayon po sa basic ninyo, sa inyo pong sahod as of now, sa inyo pong net take home pay, at hindi po sa inyo magiging net take home pay in the future, especially kapag wala naman po tayong kompletong assurance na talagang tataas ang sahod o kaya ay ang net pay mo pagdating ng February 2024.